Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito yung part 3 ng inyong December 2025 reading. So this is about your love life and your family. Ayan, paalala lang, of course, this is a general reading. So maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And pa-follow, like, subscribe na rin sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, a reminder and announcement na rin, no? Ito lang yung aking account. Kasi merong nagnanakaw ng aking, ng aking videos, no? So, Mystic Queen PH, at Mystic Queen PH, yan yung username. Kasi iba pati yung pangalan, no? Ginagaya. So, ito, hindi yan nababago, yung username. So, doon kayo tumingin sa username, at Mystic Queen PH. Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, saka sa Instagram yan. Okay? Para hindi kayo ma-scam dahil yung mga ganito na mga accounts na nanggagaya or nire-upload yung videos, nag-o-offer sila ng spells, nag-o-offer sila ng mga kung ano-anong services, tarot readings, na hindi naman ako yon. Okay? So, iwas sa scam, hindi ako magme-message sa inyo, mag-offer ng mga readings, magbubook kayo kasi meron tayong link, no, ng calendar na doon kayo magbubook. So, yun yung legit. Kaya nga lagi ko sinasabi, sa calendar kayo magbook kasi yun yung legit talaga na makukuha nyo yung reading nyo. Hindi yung mga message lang. Okay? So, let's begin. Pisces, ano yung energy ng love life? Ayan, sige, ito. I feel your presence in the abyss, our connection deep despite of the distance. O meron kayong long distance relationship. I reach out to save you, but you chose the depths. Perhaps you were never meant to resurface. Oh my God! So, pwedeng nagkakaroon kayo ng challenging situation sa inyong communication, di kayo masyado nag-uusap, di kayo nagkakaintindihan, lalo na dahil sa distance, no? In the warmth of the celebration, I was reminded that of what we have lost and what we might still find in each other. Aha! Okay. So, yung iba, medyo nag-aalala kayo na ngayong, syempre, holiday season, ito yung, sabi nga, ito raw yung pinakamasaya na supposedly dapat pinakamasayang season sa mundo, sa season ng year, no? Yung holiday season. So, maaring yung iba, may mamimiss na person dahil iniisip nyo na baka, mauwi sa challenges yung relationship and pwedeng mag-end yung relationship at wala kayong makasama ngayong Pasko, maging malamig ang Pasko. So, public scrutiny causes you to question your worth and motives. So, ito yung nagsisisihan. Pwede yan yung issue ninyo. Nagsisisihan kayo, sino yung mali, sino yung dapat na sunod. Oo. So, mahirap rin pag ganyan sa relationship. Kasi cycle lang yan, paulit-ulit lang kayo magsisisihan yan kung sino ang mali, sino yung dapat sinunod, sino yung dapat nagdesisyon, ano yung dapat ginawa. So, that is living in the past. So, mas maganda, focus kayo sa inyong future. Ano bang balak nyo moving forward? Do you still want to be together? Diba? Tingnan natin, Pisces. The King of Cups. Oh, meron ditong nalulunod sa kanyang emosyon. Mag-isa. Yung iba sa inyo, pwedeng yung person ninyo nasa ibang bansa, or seaman, seawoman, seafarer. Nalulunod siya sa emosyon. Temperance. Oh, okay. Meron dito na may hinihintay siya May hinihintay na mag-reach out, makipag-usap, but other person maaring busy. Yan bang parang kulang sa sa pansin, kulang sa pag-aaruga, kulang sa attention. Eight of Cups, oh, tinan mo, oh. Meron ditong gusto nang umalis sa relationship dahil hindi na siya naaasikaso. Oh, tinan mo, may tower. 'Di ba? Ano to ito yung feeling na habang tumatagal, nadadagdagan, parang nagpa-pile up yung sama ng loob, maliliit na bagay, hanggang sa biglang boom, sasabog.
Sasabihin niyan, yung galit niya, na tipong akala mo okay lang siya, pero meron 'tong trigger 'no, na 'pag na-trigger siya, lahat ng mga na naaalala niya at kinimkim niya sa kanyang sarili ay isusumbat sa'yo. Oo. So, itong reading puwedeng reversal ang role ha. So, i-check niyo na lang kung saan kayo magre-resonate diyan, point of view ng person mo o point of view mo. So, yeah, puwede itong mauwi sa hiwalayan or major na away. The Six of Swords, merong mag-aal sa balutan, aalis, pupunta sa ibang direksyon, uuwi. Yung iba puwedeng magkasama na kayo 'no, yung tipong live-in or puwede rin mag-asawa ganyan. Tapos hindi na kayo nagkakaintindihan, may kanya-kanya kayong binibigyan ng atensyon na like for example kanya-kanya yung pangarap sa buhay or yung mga libangan niyo. So, kulang sa nurturing, pag-aalaga. Eight of Pentacles. O talagang trabaho. Uy, Two of Cups. Alam nyo, marirealize nyo yung worth, yung halaga ng bawat isa kapag nagkaroon na ng distance or kung hindi man distance kasi nga yung iba long distance eh. Yung bang parang for a period of time, wala yung person na yun sa buhay mo. Like walang communication, walang niha-niho, ganun. Walang interaction. I feel like darating yung point na ayusin nyo to. Oo, kasama lang yan sa inyong relationship na kumbaga part yan ng experience na kailangan yung pagdaanan. This is about waiting. Okay? So, it may take a while na maayos, lalo na kung nasa sitwasyon na kayo na ganyan, nagkalabuan, may kanya-kanya ng ine-explore sa buhay. But eventually, you will miss each other. Nami-miss niyo yung isa't isa, tapos biglang, oh my God, oo nga no, nasa na siya? Oh, di ba? The lovers. Magbabalikan, magkakaayos. Sabi nga absence makes the love grow fonder. Totoo ba yun? Siguro kung may love pa, no? Oo. Kung mahal niyo pa yung isa't isa, why not? Pero kung wala na yun. Hindi na yun mag-grow fonder. Attached to my ex. Oh my God, pwede kasing isa sa issue nyo is ex, may pagsiselos. I'm attached to my ex emotionally, physically, and spiritually. I need time and space to break this connection. Kaya siguro may space kayo ngayon. Hindi kayo nag-uusap. Siguro iba, nire-reassess nyo yung sarili nyo kung kayo ba ay nakamove on na sa ex nyo or, 'di ba? Ito ba ay wala na sa life mo? 'Di ba? Focus on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. So, pwedeng isa rin yan sa issue ninyo, financial stability. Sa relationship naman kasi, hindi naman puro love, love, love lang. Kailangan yung bumili ng grocery, kailangan yung lumabas, mag-date. 'Di ba? The future. I daydream about our future together, going on adventures, and growing old together. I want it all. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na maaring sa ngayon, may challenges yung relationship nyo. You just need some time apart, no, na magkahiwalay. But eventually, you will realize na, mahalaga pala tong taong to sa akin. Siya pala yung gusto ko na makasama habang buhay. Ayun. Kasi minsan, pag may challenges, lalo na sa pera, ang hirap maayos yung relationship, lalo na kung may pressure, 'di ba? May demands. Pero pag nagkaroon kayo ng separation, like binigyan niyo ng time yung isa't isa na i-build yung individual ninyong stability, marirealize nyo na, oh, stable na ako, gusto kong i-share tong stability na to. 'Di ba? So, maaring yun yung mangyayari sa inyo. Give yourself some time. Love endures. Oh my God, ang ganda ng message. Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Totoo naman. So talaga kung kayo para sa isa't isa, kung talagang mahal niyo yung isa't isa, ito ay challenge lang sa relationship ninyo. And eventually, no, you will find each other again
in each other's arms. Ang cheesy. Ayan. So, kung talagang kayo ay para sa isa't isa, overcome nyo yung challenge na yan. So, ano lang yan, minor bumps lang sa relationship. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.